Halos hindi ko na maidilat ang mata ko sa sobrang pamamaga. Simula kahapon ay iyak lang ako ng iyak. Ngayon nang magising ako ay ganoon ulit. Halos hindi na nga ako makahinga kagabi sa kakaiyak. Si Arthur Conti na lang dadalhin na ako sa ospital, nababaliw na kakapatahan sa akin. Ano na besh? Puro iyak na lang. Nyete ka daig mo pa ang namatayan eh. Kainis ka. Mag-assist ka na nga doon. Besh maawa ka naman sa makeup artist mo. Kanina pa yan napapagod ka-retouch sa'yo. Wala nang ending puro retouch na lang. Tsaka masama sa'yo yan magagalit sila sakin eh, inirapan ko na lang siya. Kanina pa kasi ang ingay-ingay. Hindi rin tuloy sila matapos. Nag-sleepover kasi si Dove sa bahay at nanood kami ng K-drama, grabe ang iniyak ko doon. Hanggang ngayon tuloy dalang-dala ko pa. May pictorial kasi ako ngayon para sa preggy book ko. Gusto ko may remembrance ako sa bawat stage ng buhay ko kasama sila. Miss Dahlia dito naman kayo sa kabilang side. Ayaw nyo po ba talagang isama this time si Mr. Tawag ni Maya. Sila kasi ang kinuha ni Dove. Mukha namang magaling sila kahit mukhang nerd yung si Maya. Nako hayaan mo na siya. Gumawa siya ng sarili niyang pictorial, napakamot na lang sila sa ulo. Ewan ko ba simula nang nagbuntis ako, daig ko pa yung bipolar sa pagbabago ng ugali ko. Kahit ako minsan naiinis na lang sa bibig ko. Para may remembrance kayo ni Sir. Sayang naman mukhang kanina pa siya naiinggit sa'yo, misin ito nang ayusin ang buhok ko. Ikaw kaya ang kausapin muna yang jowa mo, nang hindi parang asong nakatanghod sa'yo, irap ko sa kanya. Natatawa niya pang inayos ang salamin niya. Bago napakamot sa ulo. Simula nang dumating kasi sila kasama niya na yung mukhang Capri. Paano kasi ang tangkad niya masyado, para sa height ni Maya. Nakakatawa nga kasi kahit nagagalit si Maya nagagawa niya paring mag-blush sa sobrang ilang. Grabe ka sakin miss, kanina ko pangahan pinapaalis ayaw naman umalis. Pero kinikilig ka naman, singit nung kaibigan niyang si Kleng na ikinapula lalo ng mukha niya kaya lalo kaming nagtawanan. Love andito na ang gwapo mong asawa. May dala na rin akong merienda, baka napapagod na kayo, speaking of the person. Natigil tuloy ang kwentuhan naming tatlo. Napangiti ako nang makita kong ang dami niyang dalang pagkain. Kahit araw-araw siyang nai-stress at napupuyat sakin, wala akong naririnig na reklamo. Hindi pa kami kasal niyan ah. Paano pa kaya kung pinakasalan ko na tung makong na ito? Naalala ko nang nakaraang gabi, napagod siya kakahanap ng buko pie na walang nyog. Minsan sinasadya ko na rin siyang pahirapan lalo na pag sumisimangot siya, pag tinatawagan ko si Storm. Ewan ko ba natutuwa ako kay Storm ngayon kahit mukhang backlane. Di pa tayo kasal kaya di pa kita asawa, taas kilay kung sabi nang makalapit siya sakin para humalik, pero umiwas lang ako. Huwag kang mag-alala sa oras sa susunod kahit isang butas wala kang mahahanap, para wala kang kawala. Ayaw niyang sinasabi kung hindi ko siya asawa. Nagagalit talaga at mas lalo ko namang ikinakatuwa yun. Hoy mapikan yan sayo. Ikaw talaga iiyak dyan, inirapan ko lang si Dove nang batuhin niya ako ng grapes. Bakit ba natutuwa ako pag sumisimangot siya eh? Nakita ko namang umupo si Arthur sa tabi ko, at inabala ang sarili sa cellphone niya. Maya-maya naging abala na siya doon at hindi na ako pinansin, di ka uobra sa akin. Napahawak ako sa tiyan ko at sumigaw. Aray masakit. Love what happened, saan ang masakit? I need to bring you to the hospital, natatarantang lapit sa akin. Halos hindi niya alam kung saan ako hahawakan panay pa ang mura niya. Pati mga staff ng Bella's setup ay nagkakagulo. Arthur ayos na pala ako. Hindi na masakit, sabi ko dito. Parang di niya pa ako narinig ng maigi, kaya hinampas ko pa yung balikat niya. Yes love andyan na yung kotse wait lang, bakit ba ang tagal ni Dan? Love ayos na hindi na masakit, hila ko sa kanya. Sir hindi na daw masakit. Pwede na kayong mag-relax, sabi nung isang staff ni Maya at Kleng. Tumingin pa siya sa akin para kumpirmahin, kaya tumungo na lang ako. Nakita ko pang lumapit si Dove, pero inirapan naman agad ako nang makita ako. Are you sure na okay ka na? Dalhin pa rin kita sa ospital para sure, paninigurado niya pa. Ayos na nga, sumipa lang siguro si baby, ngiti ko dito ng pagkatamis-tamis. Napangiti pa ako ng bumantong hininga to at uminom ng tubig.
Naawa naman ako bigla sa kanya. I love you, bulong ko sa kanya nang yakapin ko ito. Parang bigla namang nanigas yung katawan niya, bago tumingin sakin at pinatakan ako ng isang halik. I love you too love. Wag mo ako masyadong banibigla baka atakehin ako, ngisi niya bago pinaghahalikan ang mukha ko. Hindi ko na namalayan na natapos na pala ang pictorial. At meron din silang mga stolen shots naming dalawa. Maybe stolen photo we're the memorable one. Puro kwentuhan at kulitan na lang ang nangyari doon. Si Kleng na lang din kasi ang naiwan, dahil bigla na lang binitbit si Maya nung jowa niyang Capri. Ang liit pa naman ni Maya, sana ayos lang siya. Dove, mauna na kami ah. Antok na talaga ako, paalam ko kay Dove. Nauna na rin akong pumasok ng kotse, hinayaan ko na si Art na magpaalam sa lahat. Magkikita pa naman kami nila Maya sa weekend, meron pa daw kasing isang venue. Ang hirap pala maging modelo tapos in demand ka. Daig pa pictorial sa kasal ang daming shots. Tapos iba-ibang pose. Hindi ko na namalayan na nakauwi na kami ni Art. Nang magising ako ay nakahiga na ako sa kama sa kwarto namin. At iba na rin ang suot ko. Pero hindi ko na nag-isnon doon si Art. Siguro ay maaga na naman itong tumakbo. Pagbaba ko akala ko ay walang tao. Yun pala andan na si Mister at busy kakabaliktad ng mga pancakes niya. Good morning Art, hindi niya ako nilingon kaya tinawag ko ulit pero parang wala lang itong narinig. Good morning Arthur. Umupo na lang ako doon at tiningnan kung anong ginagawa niya. Alam ko naman naririnig niya ako, pero bingi-bingihan ang kumag. Aray naman love, aga-aga na nakit ka na naman. Angal niya nang batuhin ko siya ng kalamansing nakita ko. Tinaasan ko siya ng kilay kaya lumapit siya sakin. Good morning love. Good morningin kita dyan eh. Kanina pa kita tinatawag. Yang kawali na yung ihahambalos ko sayo, irap ko dito. Pero ngumuso lang ito bago umupo sa tabi ko, at lagyan ako ng pagkain. Love naman kasi. Halos ipakain ko na nga ang salitang love dyan sa bunganga mo, bihira mo pa ako matawag. Minsan naman iparamdam mo naman na love mo ako. Nang ma-experience ko din ang habulin ng mga puso gaya dun sa binabasa mo. Kung habulin kita ng itak nang makita mo kung ano yung love na hinahanap mo. Umalis ka nga dyan hindi na ako gutom, tulak ko sa kanya nang makatayo ako. Love kakain na tayo. Kainin mo yung pagkain mo nang habulin ka ng mga puso mo, kainis ka. Nakakainit ng ulo. Gusto palambingin siya, ako nga hindi naman nagdidemand sa kanya. Paano ka magdidemand kusa niya nang ginagawa yun? Kahit pa kusa niyang ginagawa yun, hindi ibig sabihin. Kailangan ko ring gawin. Nakakainis talaga siya. Love, bati na tayo. Joke lang naman yun, tawag niya pa pero dumiretso na ako sa kwarto. Gusto ko pa naman kumain ng mangga ngayon. Tapos tsampurado na may tuyo. Agad akong nagbihis ng isang maxi dress. Maglalakad-lakad ako papunta dun sa may kanto ng subdivision. Ang alam ko merong nagtitinda ng almusal doon. Nang makababa ako hindi ko na naabutan doon yung magaling kong asawa. Akala ko umalis yun pala naglilinis lang ng kotse niya. Hubad baro pa ang kumagkala mo ganda ng katawan. Maganda naman talaga. Daming ang pandesal eh. Love where are you going? Tanong niya nang malinggunan akong naglalakad palabas ng gate. Magliliwaliw. Nakakabanes kasi dito yung mga tao. Sasama ako. Wait lang love, nakita ko pa siyang lakad-takbo pabalik ng bahay, para kumuha ng shirt. Akala ko magtatagal pa siya. Pero nang lingunin ko ang likod ko ang bilis ng takbo niya. Napatawa na lang ako kasi mukhang hingal na siya. Simula kasi nang mabuntis ako, hindi niya talaga ako pinapayagang umalis mag-isa. Nadala na daw siya noon kay Courtney. At ngayon mas delikado na daw, dahil dalawa na kami kaya hindi siya pwedeng maging kampante. Hi Aling Banang, bati ko sa matabang babaeng nakupo sa loob ng karenderya. Siya ang may-ari noon. Masarap ang pagkaing niluluto nila dito, kaya minsan kahit mga tiga-subdivision sa kanya bumibili. Kumusta buntis? Naku ang laki-laki na ng tiyan mo ah. Sinong kasama mo? Hi Aling Banang, agap na bati ng asawa ko, kaya hindi ko na kailangang sumagot pa. Naku, lalo kang gumagwapo ho ah. Mabuti at sinamahan mo ngayon si buntis. Minsan kasi siya lang mag-isa ang kumakain dito, napakagatlabi ako sa sinabi ni Aling Banang. Paano naman kasi hindi niya yun alam?
Tumatakas lang ako minsan pag wala siya. Nakita ko pang tiningnan ako ni Arthur, kaya itinaas ko na lang ang kamay ko at nag-peace sign sa kanya. Mag-isa pa lang kumakain ha. Hayaan mo Alingban ang hindi nahihiwalay ang katawan ko sa kanya, saad nito bago tumawa ng malakas. Hindi ako makareact dahil may kasalanan na ako. Ilang oras pa kaming tumambay doon at nagkwentuhan. Minsan umuupo sa tabi namin si Alingbanang at nakipagkwentuhan. Napag-usapan pa nga nilang tutulungan siya ni Arthur na makapagpatayo ng mas maayos na pwesto, para mas lalo siyang lumakas. He really is a good man kaya hindi ako magtataka kung bakit madami ding magagandang nangyayari sa kanya. Bumabalik lang din kasi ang ganda ng ginagawa niya. Pagka-uwi namin nahiga lang ako saglit, pero hindi ko na malayang napahaba ang tulog ko. Pagbangon ko ay gabi na, pero bago ako bumaba naligo muna ako at nagdesisyong magluto ng hapunan namin. Pero naabutan ko na siya doon na abala sa paghahanda ng pagkain. Nasa baka na pala ako ng kusina ay halos tumulo na ang laway ko sa amoy ng sinigang na niluto niya. He's half naked while grinding his booty on a song of Bruno Mars. I really love watching him enjoying his everyday life with me. Kahit sobrang hindi naman ako ideal wife. Napagtsatsagaan niya yung mga luto kong mas madalas sunog, o kaya naman out of this world ang lasa. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Para akong batang nagsusumiksik sa katawan niya para lang amuyin siya. Love, I'm sweating. I'll change first. Angal niya nang damhin ko ang dibdib at abs niya. Investment niya daw ang katawan niya, dahil baka humanap ako ng mas sexy pa. Gutom na ako, reklamo ko nang humarap siya sakin para yakapin din ako, at patikan ng halik sa noo. Sumiksik pa siya sa leeg ko, para doon ako halik-halikan. I really love this man kahit sabi nga ni Kuya Matt he's always simang. What do you want to eat, sinigang or me? Huwag ka nga, masama pinag-aantay ang pagkain, hampas ko sa kanya. Inaya ko na siyang kumain matapos kung maayos ang mesa. Pero bago pa kami makapagsimula may dumating kaming bisita. Siya na ang tumayo para buksan iyon. Hindi ko alam kung bakit natatagalan siyang bumalik, kaya lumabas na lang din ako. Mom, ang aga-aga tapos ganyan ang ibubungad niyo sa akin, dinig kong inis na tanong ni Art sa mommy niya. Huwag mo akong martihan ng ganyan ah. Anak kita, karapatan kong dalawin ka. Bakit pinagbabawalan ka ba niya? Napakagat-labi ako. I never heard someone point me as niya in someone else's life. Mom, please not now. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Noon hindi ka naman ganyan. Dati lahat alam namin tungkol sa'yo. Kahit ultimo maliit na desisyon mo sinasabi. How come you end up like this? Matanda na ako, Mom. So maybe there are things that I shouldn't tell you. Lalo na at hindi naman mahalaga, parang biglang may sumuntok sa dibdib ko. Hindi mahalaga. So hindi ako mahalaga. O hindi mahalaga ang kung anong meron kami. I thought we're okay. I thought he loves me. How come I've become a not so important topic right now? Parang gusto ko siyang lapitan, at itanong yun ng harapan. Pero mas natatakot ako sa sakit na mararamdaman ko sa isasagot niya. How about Courtney? Siguro kung kayo ni Courtney ang nagkatuluyan. Hindi ko na alam kung ano pang pinag-usapan nila. Pero yun lang ang nakaya kong pakinggan. Agad akong bumalik sa komedor. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang kanina pa gustong umalpas sa mata ko. Pero hindi ko rin talaga kaya. Masyadong masakit na sa bibig niya mismo marinig yun. I ended up fighting for him, kahit nga yung batang pinagbubuntis ko muntik madamay because of him. Tapos I would just end up being rejected, cause after all I'm still a collateral damage. Para akong tanga doon na kinakain ang niluto niya habang umiiyak. Tuloy-tuloy lang ako sa pagsubo. Kasabay noon ay tuloy-tuloy din ang pag-agos ng luha ko. Nakakatawa lang na ang nagpapaiyak sa akin, ay yun din pala ang nagpapasaya sa akin. Ang show nga mo talaga. Lagi ka na lang nauuto, umiiyak kong sabi sa sarili kahit punong-puno na ang bibig ko kakasubo. Okay lang kahit masakit, wag lang magutom ang anak ko. Hey love, what's with the rush? Dinig kong tanong niya. Hindi ko siya nilingon at tinuloy ko lang ang pagkain ko, habang pasimpleng pinupunasan ang luha ko. Love, dahan-dahan naman, punas niya sa bibig ko. Busog na ako. Pakiligpit na lang. Sasanduan pala ako ni Dove.
May lakad kami at hindi ka kasama, putol ko na sa kung anong sasabihin niya. Nag-text na ako kay Dove kanina na sunduin ako sa sobrang sama ng loob ko. Hindi ko naman narinig na nagreklamo siya o sumunod, kaya tinanggap ko ng ayos lang. Hello, nasan ka na ba? Sagot ko sa tawag ni Dove. Kanina ko pa kasi siya tinext nang kumakain ako. Nandito sa bahay. Ano ba kasing problema mo, buntis? Napapadyak ako nang marinig ko ang sagot niya. Parang sumasama na naman ang loob ko. I just wanted to breathe. Please Dove, I'm so down right now. Can you please take me out, I need you? Naiiyak na ako. Hindi ko alam kung dahil sa narinig ko kaninang sinabi ng magulang niya. O dahil mismo sa sinabi niya tungkol sa akin. Yung konting kirot na namuo sa dibdib ko, ay unti-unti nang lumalaki na parang nahihirapan na lang akong huminga. Hi, okay, wag ka nang umiyak. Makakasama yan sa'yo. Nasan ba yung asawa mo nang masapak ko ng isa? Sunduin mo na lang ako, Dove. Please, wala siyang nagawa kundi ang bamantong hininga at nagpaalam na aalis na. Habang nagbibihis ako ay tulo ng tulo ang luha ko. Parang gusto kong batukan ang sarili ko sa sobrang kadremahan sa buhay. Dahil sa hormones na ito nagiging artista ako. Iyak ng iyak ano naman kung ayaw niya sakin, kainis siya, kaya ko ding buhayin ang anak ko. Hindi ko siya kailangan o ang pamilya nila. Pinaninindigan niya lang kung gaano siya kaluko. Sorry anak pero naiinis talaga ako sa tatay mo, para akong syunga na nagsasalita doon habang walang tigil kakang awa. Love, what's happening? May nararamdaman ka ba? Ba't umiiyak ka? Love, come on, talk to me. Agad kong pinunasan ang luha ko. Pero parang sirang kagaya ko. Matigas din ang ulo, ayaw papihil at tulo pa rin ng tulo, wala. Excuse baka nandyan na si Dove, tabig ko sa kanya. Pero hindi pa ako nakakaisang hakbang na hawakan niya na agad ako. You can't live like that. Let's talk love. May nangyari ba? May masakit ba sa'yo? Stop asking me so many questions, okay? You're too loud. Inis kong sigaw sa kanya. Halatang nagulat siya, pero wala akong pakialam. Naiinis ako, nagagalit ako sa kanya. Please tell me, we have a problem. So may problema nga tayo. Saad niya nang hindi ako sumagot. Tell me para naman alam ko at masolusyonan natin. Not like this, naiirite niyang sabi. Nakahara na siya ngayon sa pintuan kaya hindi ako makalabas. Not like this, ikaw ang may problema hindi ako. Kaya solusyonan mo mag-isa yan. Umalis ka na lang please, gusto ko nang lumabas. Miles, please mag-usap tayo, wag ganito. Love, you're pregnant, isipin mo naman yan. Masama sa'yo ang ma-stressed, natawa ako sa sinabi. Oh, that's why. Ayos lang, mukha namang okay lang si baby kanina. No need to worry about the baby. Just do what you have to do. I don't mind, sito ko na mas lalo niyang ikinainis. Nakita kong bamuka ang bibig niya, pero bigla ding sasara. Inantay kong may sabihin siya. Inaantay kong siya mismo ang makapansin, pero baka sadyang insensitive ang mga lalaki. Siguro nga masyadong masaya para mapansin ko ang maliliit na bagay na mali. Kung meron man hindi ko na siguro yun nakita. Masyado akong nabulag sa pagmamahal, at natakton ng lahat ng kasiyahan ang lahat ng sakit, kaya siguro ganoon. Love can really hurt you without hesitation. Without doubts or second thought, it can break you until your last piece. Arthur POV. Lumakad ulit ako papalapit sa bintana nang may tumunog na kotse. Pang ilang silip, ikot at lakad ko na ito, kahit ako ay napapagod din sa ginagawa ko. Pasado 2:00 na ng madaling araw, pero wala pa ring Dahlia Miles na pumapasok sa pinto ng bahay. Ayoko man pero talagang natatakot ako para sa kanya, at sa kung anong naiisip niya. Pag ganito si Miles mas nakakatakot. Dahil anumang oras, kaya niya akong iwan. Siya ang tipo ng babaeng kahit importante ka, ipaparamdam niya pa rin sa'yong wala kang halaga. At yon ang puntong kinakatakutan ko. I didn't spend my 30 years in life waiting for her, just to be left alone again. Sapat na yung ilang taon akong lumayo sa kanya, wag niya nang dagdagan. Tumigil ka nga, kakalakad mo bro. Para kang di matay sa itsura mo sites sakin ni Matt. Kanina ko pa siya tinawagan, oras mismo pagkalabas ni Miles. I don't have a circle of friends. I'm so busy making my name.
na baka isang araw makaabot ang pangalan ko sa kanya. At siya na mismo ang lumapit sa akin. I can't help it. Kanina pa siya wala. Kahit si Dan wala pa ring update. She's crying when she left and she's pregnant for sake. Inis na ginulo ko ang buhok ko. Stressed is understatement right now. Baka naman kasi may ginawa ka kaya ganon. Bro, kilala ko si Dahlia. Hindi siya magaganyan kung wala kang nagawa o nasabi. Remember last time? Mahilig nga lang siyang mag-jump into conclusion, ni Matt. Kaya lalo akong napakamot sa ulo ko. Yeah, the last time na nilayasan niya ako kasi akala niya wala lang siya sakin. Hindi naman kami nagtalo. In fact, naglalambingan pa nga kami before, hindi kaya. Hindi kaya ano? Inaayusin mo pagsasalita mo. Huwag kang pabitin, baka ibitin kita dyan. No, my mom came here and we talk. And when I come back, biglang she's acting weird na. Do you think narinig niya ang pinag-usapan namin? Oh shit, napaupo na lang ako at napahilamos. What a perfect day it is. Kung narinig niya nga ang pinag-uusapan niyo ni tita, baka nga kaya ganyan siya. Kasi imposibleng walang rason kung bakit tutupakan yan si Buntis. Kung ano man yung narinig niya sa inyo. Ngayon palang mag-isip ka na ng magandang rason, dahil baka mawalan ka ng asawa at anak pag nagkataon, tapik nito sa balikat ko na mas lalong ikinanlumo ko. Kung nagkataon na narinig niya ngayon at naglayas siya, hindi niya narinig lahat ng pinag-usapan namin ni Mom. Mas lalong sumakit ang ulo ko mag-isip. Agad kong tinawagan si Dan pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Mawawalan talaga ng trabaho si Dan pag ako naasar, hindi ko pa rin siya makontak. Hindi ko alam kung sinasadya o nilobat na lang dahil busy ito. Let him be. Kawawa naman yung tao. Pag di mo napapasunod yung asawa mo si Dan ang aawayin mo. Eh kung kasalanan mo naman kaya, kung bakit siya galit sa'yo. Magdusa ka dyan, sinaman ko siya ng tingin. Pero nilayasan lang ako ng lalaki, at dumiretso ng kusina nagugutom daw siya. Bago pa ako makasunod sa kanya bumukas na ang pinto. At pumasok doon si Kuya Dan, habang buhat si Miles at kasunod si Dove at Javier. What the? Dove, anong nangyari sa kanya? Dan, I told you look after her. Kulang ang salitang inis at pagtitimpi ko ng mga oras na yun, nang pumasok siyang buhat si Miles. Hindi ko mapigil ang mapamura ng ilang beses. Narinig ko pang tumatawa si Miles nang ibaba niya ito sa couch. Is she drunk? God, she's pregnant for God's sake. No, she just ate 2 kilos of grapes. And she's too hurt to stop eating. Inano mo ba yan? Nakakaloka, masyadong nagsi-self-pity si Buntis, kibot balikat na sagot ni Dove na parang hindi buntis ang kaibigan niya. Lalo akong napu-frustrate dahil sa kanila. Dapat makatulong sila. Pero parang ang lumalabas ako pa ang masama. Bakit ba ang ingay mo? Kanina ka pa mura ng mura. Bad yan, para kang yung nakabuntis sa akin. Matanda na nga, lagi pang nakasimang, hagik-hak niya. Inilagay niya pa ang kamay sa bibig para patahimikan ako. Napahilot na lang ako sa ulo ko, dahil parang mas lalong sumasakit lang yun. What the? I'm your husband, hindi ako nakabuntis lang sayo. Anong ginawa mo sa kanya, Dan? And who the is Simang? Imbes na sagutin ako ay mas lalo itong tumawa. Narinig ko pa ring tumawa si Matt na kanina pa palang nakatayo doon sa tabi ni Dan. Simang, short for Simangot, at ikaw yun siya nga. I called you that kasi lagi kang nakasimangot. Hindi ko naman alam na siseryosohin niya yun, at iyon ang itatawag sa'yo, tawa nito, pero sinaman ko lang siya ng tingin. I'm not grumpy. Sorry sir, kasama niya lang kanina si Miss Dove. Kumakain lang po sila. Hindi ko naman po alam na malalasing siya kakakain ng ubas, kamot ulo nitong sagot. Hindi ko alam kung aawayin ko siya, cause in the first place it's all my fault. Yup. Actually sa tapsihan sila tumambay. Hindi ko alam kung ilang tapsi ang nakain niya. Tapos habang nakatambay doon may dumaang kariton na nagtitinda ng prutas, ayon halos pakyawin niya. Kaya Simang, may utang ka sakin, kasi wala pala siyang pera, kwento pa ni Javier. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi na naging kaibigan sila ng misis ko. Pero wala naman siyang ibang kaibigan bukod sa kanila, kaya wala na akong choice. Iiuwi niyo na ako sa gerang na iyon, kanina pa nag-iinit ang ulo ko sa kanya.
Ang kapal ng mukha niyang gamitin akong collateral, kainis siya, mayaman na siya, ano pang gusto niya. Lalayasan ko talaga siya, bigla itong tumayo at naupo. Maagap ko pa siyang hinawakan, kasi baka bigla na lang siyang bumagsak. Hanggang ngayon sakit na siya sa puso, masakit pa siya sa ulo. Let her, mamaya makakatulog na yan. Napagod yan kakaiyak. Ikaw kasing walang yaka, puro kalokohan ang alam mo. Napailag ako ng batuhin ako ni Dove ng throw pillow. Wala naman akong alam na may nagawa, o nasabi ako sa kanya eh. Kanina Simang, ngayon naman Gerang. How many pet names do I have when she's like this? Napapailing kong tanong nang makaupo ako sa ulunan niya, at sukliin ang buhok niya. Mukhang epektibo naman dahil unti-unti na siyang hinela ng antok. Ano nga ba kasing ginawa mo dyan sa pinsan ko, at nagmamaktol yan ng ganyan? Bahala kapag nontog yan, iiyak ka na naman, ni sinimat sakin. Baka narinig niya ang pinag-usapan namin ni Mommy. Oo, yun nga ang kwento niya. She's been crying for an hour kanina. Kahit anong gawin ko ayaw tumigil. Kaya ayusin mo na yan nang maging panatag sa'yo ang best friend ko. You know about her life? And for her you're all that she got, paalala ni Dove. Hindi na sila nagtagal doon, at sabay-sabay din silang umalis. Iniwanan ko sa baba si Dan na naglilinis ng iakyat ko na si Miles sa kwarto namin. Nilinisan ko siya at pinalitan na rin ng damit. Bumubulong-bulong pa siya habang binibihisan ko. Hindi ko naman maintindihan kaya pinabayaan ko na lang. Sorry love, but I won't give you a reason to leave me again. Tama na ang pagtakbo mo noon sa akin. Sapat na yun para sa kalayaan mo. Ngayon panghahawakan ko ng akin ka. At gagawin ko yon sa ayaw at sa gusto mo. Dahlia POV. Ilang araw na simula nung nag-umpisa akong iwasan siya. Hindi ako makaalis kasi pinapagalitan ako ni Dove. At mas lalong dumami ang gwardya ko sa bahay bukod kay Dan. Manghuhula yata ang Gerang, na lamang may balak akong umalis. Napatingin ako sa pagkaing hinanda ko. Balak ko sana siyang ayaing sumabay, kasi nakakalungkot na palang kumain mag-isa. Pero galit ako sa kanya kaya papanindagan ko na. Aalis ako ngayon. Baka gabihin na ako bago makabalik. Kahit wag mo na akong hintayin. Mag-ingat kayo ni baby, okay? Ingat. Yun na lang ang nasabi ko sa kanya, matapos siyang yumuko para halikan ang tiyan ko. Ni hindi pa nga ako sigurado kung narinig niya ba ako o hindi eh. Sinundan ko pa siya ng tingin baka sakaling lumingon pero wala. At diretso na siyang umalis. Hindi man lang ako hinalikan. Ang bigat-bigat na ng dibdib ko. Sobrang sama na ng loob ko, dahil sa kanya, at sa mga ginagawa niya. Mas lalo siyang nanlamig sa akin at pinapabayaan ako. Nag-uumpisa na ata siyang gawin ang plano niya. Parang sinasagasaan ng sandamakmak na truck yung dibdib ko sa sobrang sakit. Napaupo na lang ako doon, at naiiyak na kinain ang pagkaing hinanda ko. Ang pangit ko na siguro kaya ayaw niya na sa akin. Ang taba ko na kasi siguro, magkikita sila doon ng babae niya, kainis siya kabagan sana siya kakakain doon sa kwan ng babae niya, kausap ko kay Dove. Siya lang naman ang mapagsasabihan ko. Hindi rin naman ako makaalis mag-isa, dahil nga delikado para sa pagbubuntis ko. At takot na rin ako, feeling ko kasi pag mag-isa ako sa labas anumang oras lalabas doon si Courtney. Luka, ano yun, bumubuga ng hangin ang kwan ni ate girl. Beshi, baka naman busy lang si Papa Art. Hayaan mo na, uuwi din yun pag pagod na. Ano, wala, baka mapagod sa work. Ikaw naman Beshi, masyado kang nagiging dragona. Sige, pag lagi kang ganyan baka palitan ka ni Art baby. Nag-init bigla yung ulo ko sa sinabi niya. Feeling ko sobrang nakakaawa ako at naiiyak na din. So napapagod na siya sa akin. Bakit kasi pangit na ako? Kasi mataba na ako. Kasi ngayon nakuha niya na ang gusto niya sakin. Ina niya, hindi namin siya kailangan, sorry baby, kasi yung daddy mo. Naiiyak ko na lang na hinaplos ang tiyan ko. Si Dove pilit akong pinapatigil kakaiyak, kasi nakakasama daw sakin. Hoy buntis, tumigil ka na nga. Malalagot ako ng asawa mo. Mamaya sabihin pinapaiyak pa kita. Mahal ka nun, hayaan mo na lang siya, marami lang talagang inaasikaso yun. Pupuntahan kita dyan bukas, busy lang talaga ako ngayon. Hindi ko na siya pinansin basta naiiyak lang ako doon. Pumunta ako sa kwarto at tiningnan ang sarili ko sa salamin.
Ang taba-taba ko na talaga. Ang lapad-lapad pa ng ilong ko. Pati yung kilikili ko nangangitim na din. Siguro kaya ayaw niya na sa akin. Yes honey, magkita na lang tayo bukas. Yes honey, I really enjoyed it. Surprised me tomorrow, okay? Exact time, ayoko ng late, ngayon ko lang gagawin to, so I wanted it best. Halos parang tumigil ang paghinga ko, habang nakasandal sa pinto at nakikinig. Parang pati paghinga nahihirapan na ako, dahil sa nararamdaman ko. Kawawa naman tang anak ko, lagi na lang akong stress. Baka pag lumabas to aawayin na talaga ako. Hindi ko alam kung anong itsura ni Art, habang kausap yung honey na yon. So kaya pala siya laging busy kasi may honey siya. Dumiretso ako sa banyo at doon ako nag-iiyak. Narinig ko pang kinatok niya ako, pero hindi ko na kayang sumagot. Arthur, kalabit ko dito nang magising ako dahil sa gutom. Yes love, may masakit ba sayo? Bigla siyang naging alerto nang makita ako. Napangiti ako, may pakialam pa pala siya sakin. Nagugutom ako, napakamot pa siya sa ulo, bago biglang bumangon. What do you want to eat? Ako na lang ang bibili, this oras na ng gabi malamig sa labas. Pero gusto kong sumama. Gusto ko ng McDo. Gusto ko ng fries tsaka burger, napasimangot kong sabi dito. Kaya wala na siyang nagawa. Kundi isama ako, saglit lang ang naging biyahe namin, dahil meron namang mga fast food malapit sa bahay. Anong gusto mo? Gusto ko ng spaghetti, fries with gravy, burger tsaka chicken. Mag-order ka na ng sayo, nakangiti ko pang sagot dito. Sayo lang pala yun. Sige, mag-o-order na ako, maupo ka na lang dito. Sinunod ko naman siya. Ilang minuto ko pa siyang inintay doon, dahil mahaba pa rin pala ang pila kahit gabi na. Halos tumulo ang laway ko nang makita ko siyang papalapit na dala ang order namin. Para akong patay gutom doon nang dinamba ko agad ang pagkaing dala ni Art. Hindi ko pa nga alam kung nahiya ba o nandidiri sa akin si Art sa mga tingin niya eh. Hindi ko na namalayan kung anong oras kami nakauwi. Nakatulog kasi ako habang nasa biyahe kami. Nang magising ako kinabukasan, hindi ko na siya nakagisnan sa tabi ko. Naabutan ko na doon si Dove kasama si Javier, hindi ko alam ba't ang aga nila. Wala naman akong maalala na aalis kami ni Dove. Buntis, good morning, kain tayo, nagmumura pa si Javier nang abutan ko sila sa kusina. At home talaga sila sa buhay ko, hindi lang sa bahay ko. Kita mo ang aga-aga nandito na naman sila. Umuwi ba kayo sa inyo? Ang aga-aga nyo dito, pinaupo na lang ako ni Dove at pinaghain. Tama na ko Debesh, madami tayong kailangang gawin. Sakto wala yang asawa mo, may pupuntahan tayong party. Bilasan muna dyan buntis, kumain ah. Bili niya pa bago lumabas na may kausap pa sa phone. Nang bumalik ako sa kwarto, nakita ko na lang sa bedside table ang note na iniwan ni Art. Good morning love, smile cause this is a special day. Please ready 1 PM, someone's gonna pick you up for a late lunch. I love you. Hindi ko alam kung may inis ako sa kanya, o may inis na lang kasi wala na naman siya. Paano naging special kung wala na naman siya? Makapag-ayos na nga lang para naman malibang ako. Hindi ko alam kung anong meron pero sobrang effort si Dove na bihisan ako. May mini reunion daw kasi kaming pupuntahan bandang Batangas. Pinagsuot niya lang ako ng dress na puti, natuwa naman ako kasi maluwag yun at hindi naiipit si baby. Ang ganda mo buntis. Maghahanap tayo doon ng bagong jojowain. Papalitan natin yang simangot mong jowa, napailing na lang ako sa kanya. Sino ba kasi ang pupuntahan natin? Ang special naman nun kasi ang layo naman ng venue nila, reklamo ko nang manakit ang puwet ko kakaupo. Maghintay ka nga buntis. Malapit na tayo, reklamo ka ng reklamo. Tulak kita dyan palabas a joke lang to naman, di mabiro. O tumatawag si Papa Art, ayaw ko pa sanang sagutin kaso naisip ko umalis nga pala ako. Dapat makapag-palm ako. Hello Arthur. Hi love. Kumusta si baby? Napairap ako sa tanong niya. Buti pa si baby nagagawang kumustahin ako, wala man lang. Ganito ba pag nagkakaedad na hindi na talaga sweet? Ayos lang siya, umalis nga pala kami ni Dove, hindi ko alam kung kailan ang balik namin. Okay sige. Ingat kayo, papasunodin ko na lang si Dan para mabantayan ka ng maayos. Wala ka talagang kwenta. Kabagan ka sanang matanda ka, hindi ko na siya hinintay pang sumagot,
Binabaan ko na siya ng phone. Hala si Buntis, masama yan sa'yo. Hindi ko na napigilan ang maiyak. Kahit si Dove hindi na alam kung paano ako patatahanan. Mabuti na lang nang malapit na kami doon sa resort ay napagod din ako. Mauna ka na doon Buntis. Merong magaguide sa'yo papasok sa venue. Sumunod ka na lang. Aayusin lang namin yung gamit natin, napatango na lang ako nang tinalikuran niya na ako, hindi pa ako nakakapasok, pero nilapitan na agad ako ng mga staff ng resort para assist. Nakakatawa nga kasi sinuotan pa ako ng flower crown. Bawat lahat pa ng daanan namin inaabutan ako ng tulip. Panay ko naman tanong doon sa mga staff, pero ngumingiti lang tapos sasabihin ganun daw talaga sa kanila. Halaang mahal kaya ng tulip, tapos kada bisita ganun. Ang gastos Nagulat pa ako nang bigla nila akong iwan doon sa may tabing dagat. Susunod sana ako kasi biglang may tumugtog. Not sure if you know this. But when we first met I found the one and my life had found its missing piece. I got so nervous. I couldn't speak. In that very moment. Yun pa lang ang mga linya sa kanta, pero hindi ko alam kung bakit. Iyak na ako ng iyak. Mas lalo akong naiyak nang lumabas doon sa di kalayuan si Art. Hawak ang mic ang kumakantang lumalapit sa akin. So as long as I live I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath. This day I'll cherish you look so beautiful in white tonight. He sang the song the way I can never imagine to be this sweet. Kahit anong punas ko ng luha ko, ay wala pa ring itong tigil sa pag-agos. Kada pahid ko meron na namang panibago. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world you're my every reason. You're all that I believe in with all my heart, I mean every word. Nang makalapit siya sa akin ay hinampas ko sa kanya ang bulaklak. Nakakainis ka, ngumiti lang siya, habang patuloy na kumakanta at yakap ako. Halos lahat ng pinagdaanan naming dalawa ay bumabalik sa akin. Ultimo yung pagtatago ko sa kanya. Ang pagtanggi kong maging asawa niya. I keep on praying na hindi ito gaya ng iniisip ko. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. But when he opened his mouth I lost it. I love you love. I may not be the perfect man for you as they say. But I will make you the perfect wife for me. Will you say yes again? This time it's perfect, hindi ko na napigilan na pahagulhol ako ng bongga. I cried like a baby in front of him. Nagawa na namin ito before, pero pareho pa rin yung saya at gulat na nararamdaman ko. Nakakainis ka talaga. I hate you for making me cry always. Hampas ko sa kanya pero tawa lang siya ng tawa. He keeps on kissing my hands. Sagot na, ano puro halikan na lang. Baka taon-taon ka ng buntis hindi ka na makasal, sigaw ni Dove. Nagtawanan ang lahat dahil sa sigaw nito. Bigla tuloy akong nahiya nang makitang ang dami palang taong nanunood sa amin. Kumpleto ang buong pamilya at kaibigan namin doon. Ang mga kaibigan ko ang 4 boys na kamakaway pa. Isa nga siyang mini reunion. So love, are we going to wait for the rain? Ngisi nito, I hate you, but it's still a yes kahit pinapaasa mo ako. And we're having a twin surprise Mr. Roosevelt, napatalon pa siya dahil doon. Oh love, thank you. So let's go. Where? Hindi mo pa nga napapaliwanag yung babae mo. May pahani-hani ka pa dyan, irap ko sa kanya pero mas lalo lang siyang natawa. Wala akong babae. Honey is our wedding organizer, nanlaki pa ang mata ko sa sinabi niya. Yes love, we're getting married. So Terry na kanina pa sila naiinip, ayaw niya sakin papalapit doon sa bahay-bahay na merong nakatayong lalaking nakasutana. Sa dami ng sakit, luha at pagtitiis namin sa isa't isa. We made it to the end. Nakakaasar lang na akala ko may babae na siya. Walang paglagyan ng tuwa ang saya na nararamdaman naming dalawa. Kahit hindi ko ini-expect na ganito ang kalalabasan ng endgame namin. Masaya ako. Masaya akong nanatili siya sa tabi ko, at pinaglaban ang meron kami. I will never regret the day I made myself a collateral. Cause it leads me to my happy ending. Kainis ka talagang lalaki ka. Kahit kailan wala ka nang ginawang maganda. Oh, maghiwalay na tayo.
Hindi ka na talaga makakaulit. Napakamot na lang ako sa ulo ng saluhin ang dextrose na binato sa akin ni Miles. Simula kanina pa hindi na siya napagod na sigawan at murahin ako. Love, tama na yan. Mauubusan ka na naman ng lakas mamaya muna ako awayin, sinaman niya na naman ako ng tingin. Bago ulit nagratitat ang bibig niya. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kundi mo sana. Mrs. Roosevelt, pangalawa na ta. Nung una ganyan ka din kay Mr. ngayon mangganganak ka na naman ulit. Masanay ka na, masarap lang talagang gawin ang baby, nakangiting singit ni Dr. Santos. Siya ang OB ni Miles simula sa panganay namin. Yup, nakadalawa na ako. Magaling to naghahabol pa kami ng panliga namin. Hindi ko nasasabihin, baka yung kama na ang susunod niyang ibato sakin. Doktor naman ang sakit na pangiwi na lang ako ng yung kaninang piga ng kamay ko. Dahil sa kapit niya mas lalo pang napiga. I always love it when she's pregnant and giving birth. Cause it tells the world that she's mine, and will be mine forever. But seeing her in pain every time her tummy contracts pains me too. Baby, daddy is here. Wag mo naman pahirapan si mommy. Take it easy, okay? Mommy will get hurt. It's okay love, you can do it. I'm here, bulong ko dito. Habang hinahaplos ng kabilang kamay ko ang tuluyan ko. Last muna talaga to, hindi na masaya, umiiyak niyang saad. Nasasaktan ako para sa kanya, pero natutuwa akong nakikita ko ang ganito niyang side. She looks more beautiful for me, when she's giving birth. I really admire her for the struggle and pain during labor. Kahit nahihirapan na at nasasaktan siya tuloy parent siya para sa amin. For the baby. Congratulations Mr. Roosevelt, it's a girl, saad ni Doktora. Ng ilabas si baby. Maya-maya binalot na ng matinis niyang iyak ang buong delivery room. Love, did you hear that? We have a princess now. Thank you for giving me the world. I love you, naiyak kong halik sa kanya na hinang-hina na. Sir, kami na pong bahala sa mag-ina nyo. Tatawagan na lang po kayo pag nakalipat na sila sa kwarto. Pinalabas na ako ni Dr. Santos para malinisan na ang mag-ina ko. Paglabas ko doon ay naabutan ko pa sila Tita Empress at Tito Will. Sila lang ang nandito sa Manila ngayon. Nagbakasyon kasi ang pamilya nila Matt. Tumawag lang para kumustahin si Miles. Ho, gusto mo bang magpahinga muna? Sabi naman ni Doktora, we're okay naman sila. Ililipat na lang sila ng kwarto, bungad ni Tita pagkalabas ko. Pagod ako, oo, pero yung pagod at sakit na naranasan ng asawa ko, ay hindi ko mapapantayin. I'm good tita. I wanted her to see me when she wakes up, ngiti kong sagot dito. Gusto kong kasama niya ako sa lahat ng hirap niya. Hindi ko na namalayang nakaidlip ako kakaante na malipat si Miles ng kwarto. Ginising lang ako ni Tita Empress. Pagdating ko doon gising na siya, masayang nakikipagkwentuhan na kila Tito at Tita. Ilang minuto pa akong nakatayo doon sa may pinto, habang pinagmamasdan siya. Nang lingunin niya ako ay isang ngiti ang binigay niya. Kay dali sa kanyang gawin yon. Hindi niya ba alam na masyadong sumasaya ang puso ko dahil doon? Feeling ko tuloy any moment kukunin na ako ni Lord. Hi Mr. Wanna give me some hug? Extend niya ng kamay niya nang papalapit na ako. Napapailing na lang akong lumapit sa kanya. Mahal na mahal ko talaga tong babaeng to. Kahit mas top akin pa to sa panahon ng Pilipinas ayos lang. She's my life, they are my everything and my source of energy. I love you, bulong ko nang yakapin ko siya, at patikan ng halik sa noo. I love you too. Have you seen your princess? Lumayo ako sa kanya para tingnan siya. Hindi ko alam pero mas lalo siyang gumanda ngayon sa paningin ko. Why? Ang baho ko ba? Napangiti ako lalo nang sumimangot siya at inamoy ang sarili. Nakakainis ka talaga. Hindi naman ako mabaho, makaarte to naligo ako bago ako manganak no. Irap niya sakin. Every arguments and small fights with her is unforgettable. Cause she'll make you realize why you love her. And I treasure every moment of it. Every single minute or seconds we spend together is the best. I love you, saad ko habang nakatingin sa kanyang nag-uumpisa ng magbunganga. Nakita kong napanganga siya, bago ako inirapan at binato ng unan.
Panay tawanan at kulitan lang ang nangyari samin doon. Kahit sila tita ay tinatawanan lang kaming dalawa. Akala mo daw mga nagliligawan kami kung maglambingan. Beshe, napatingin kami sa pinto nang pumasok doon si Dove, na akala mo mananapak sa laki ng tiyan. Syempre I need to give them space. Bihira na lang kasi silang magkita, since medyo malayo na kami sa isa't isa. Kumusta pre? Bungad ni Javier nang maupo ako sa tabi niya, nagulat pa ako sa itsura niya. Napatingin ako sa itsura niya, dahil parang sobrang stress niya. Nangangalumata to na parang kulang sa tulog. Medyo namayat din siya ng konti. Mukha naman silang okay ni Dove pero stress pa siya. Sabagay ako nga stress sa asawa ko. Siya pa kaya nadaig pa ang 5 may tupak na babae ang katumbas ng asawa niya. Ayos lang pre. Ito lumalaki na lalo ang pamilya. Ikaw kumusta? Napaatras ako nang dahan-dahan siyang lumingon sakin. Feeling ko nasa horror movie ako. Anong gusto mong sagot? Did you see how I look like? Inapre kung alam ko lang na ganito ang may asawa hindi, naputol ang sasabihin niya nang magsalita si Dove, na hindi namin namalayang nasa tabi na pala niya. Anong pinag-uusapan niyo Javier baby? Mukhang seryoso ka, yakap sa kanya ni Dove. Tumingin muna sakin si Javier bago sumagot sa asawa. Wala baby, sinasabi ko lang kay Art na excited na ako sa pagiging tatay. Tumango lang si Dove bago bumalik ulit kay Miles. Nakita ko pang lumingon si Dove sa amin, at masama ang tingin lalo na kay Javier. Masyado siguro siyang napipressure sa buntis. Sabagay nung una din parang gusto ko na lang umiyak, kapag may hiningi na siyang kung ano-ano at bigla na lang iiyak pag hindi nabigay. Napalunok na lang ako sa nangyayari. Pakiramdam ko anumang oras may bigla na lang babulagta. Nilingon ko ulit si Javier na nakasiksik doon sa tabi ko, na parang may binubulong pero hindi ko maintindihan. Napailing na lang ako bago tumayo. Kung ano mang problema nila, ayoko nang manggialam. Basta masaya ako sa pamilyang binigay sa akin ni Lord. Merry Christmas sir. Napangiti ako nang batiin ako ng nurse. Siya ang nurse na lagi na naka-assign kay Miles. Merry Christmas Nurse Jen, nakangiti kong sagot dito. Yup, it's Christmas Day, and my princess was born the same as Jesus. It's really a Merry Christmas for us. I have a loving wife, a son and now a beautiful princess. What should I ask more than this?